Ibahin naman natin ang luto natin sa ating tahong. Isa lang to sa mga pamaraan kung paano natin lulutuin ang kakaiba at kung paano natin gagawing special ang ating tahong. Sa isang kasirola, maglagay tayo ng 3 cups ng tubig, luya, pamintang buo 1 teaspoon, 1/2 teaspoon salt, at ang ating 1 kilong tahong. Piliin nyo guys, mas maganda yung malaking tahong. Then, takpan natin ito at pakuluan natin ng 3 minutes or hanggang sa bumuka yung ating mga tahong. Once na nag-open na ang ating mga tahong, switch off na natin ang ating kalan at hintayin natin na lumamig. Once na malamig na ang ating tahong, i-transfer na natin sa isang lalagyan. Kailangan natin isa-isahin para walang tubig na sumama. Then, open natin isa-isa. Tatanggalin natin yung takip at iiwan natin yung shell kung saan nakadikit yung laman ng tahong. Tatanggalin din natin yung mga black na nakadikit. Kailangan malinis katulad nito dahil ready to eat na to pagkatapos nating maluto. Uulitin lang natin ang ganong steps hanggang maubos lahat ng ating tahong. After natin ma-open lahat ng ating tahong, set aside muna natin. Sa isang kawali, maglagay tayo ng 4 tablespoon ng butter. Tutunawin lang natin ito sa mahinang apoy. Once na tunaw na yung ating butter, ilagay natin ang ating bawang. Hiniwa ko lang yan ng maliliit. Kailangan mahina lang ang apoy dahil mabilis masunog ang butter. Kapag malambot na ang ating bawang, maglagay na tayo ng onion powder, paminta, and 1 teaspoon cornstarch. Ang purpose ng paglalagay natin ng cornstarch ay para magdikit-dikit yung ating garlic. Once na medyo nag-color brown na yung ating garlic, pwede na natin itong ahunin at isahin natin sa isang maliit na bowl. Then, set aside. Mag-grate tayo ng cheese. Pwede kayo gumamit kahit anong uri ng cheese or kahit anong brand ng cheese. After natin mag-grate ng cheese, arrange na natin ang ating mga tahong. Then, maglagay na tayo ng garlic sa ibabaw. Ito yung garlic na niluto natin kanina. Depende sa inyo guys kung gaano karaming garlic ang gusto nyong ilagay. After natin maglagay ng garlic, sunod naman natin ilagay sa ibabaw ang ating grated cheese. Ito yung gagawin natin na pinaka-cover. I-press lang natin para hindi maghiwa-hiwala yung ating cheese. Gumamit kayo ng cheese na hindi melted para buo pa rin yung cheese after maluto. Pagkatapos natin malagyan ng cheese lahat ng ating mga tahong, ilagay natin sa ating air fryer tray. Pwede rin kayo gumamit ng oven or kawali. Tatakpan nyo lang guys. Then, iset natin ng 150 Celsius ng 7 minutes. After 7 minutes, check natin. O diba, bongga? Maganda to ihain sa mga handaan. At saka, ang ganda ng color nila, sakto lang yung ating pagkakaluto. At dahil luto na, pwede natin tong iserve. Thank you for watching guys!